Series akong sinulat diyan, no? Uh, to justify ang pagtugon namin dun sa makatulong kasi may record din ako ng na madaling ma-facilitate ang pakikipag-usap sa local government units. So, ay tinuring at tinanggap ng korte na applicable sa period ng appeal. So, hindi kami pwedeng arrestuin. Sa kabila pa, nakita niyo naman ang kaso na ito ay tumagal ng almost 6 years mula noong 2018. So, hinarap namin ito, ni Casatur, yung mga teachers, mga sa ACT, at saka mga pastor, squarely. No? Hindi kami, sabihin, hinarap ito ng aming mga abogado, kami, at hinintay na talaga namin yung napakatagal, no, na proseso ng hustisya. But any rate, kagaya na sinabi ni Casatur, kami ay mag-a-appeal, taharapin po namin ito face to face, no, itong kaso na to, at talaga pong we deny itong naging desisyon, yung kaso na binigay sa amin. Of all cases pa, no, ako as teacher, 25 years nating pinangalagaan yung ating mga estudyante. Ngayon, child abuse pa yung makakaso sa amin. So, makakaso sa akin. So, talagang talagang nakakalungkot. Kasi ako pa na teacher na talagang nangalaga doon sa kapakanan ng mga estudyante. Ganito pa. But anyway, malakas po ang loob namin na ito ay madidismiss at the end of the rope, no? At haharapin namin ito. Hindi kami magtatago, no? Hindi namin iiwasan ang batas at ang law system na ang ating justice system. Kami po ay nakahanda na humarap kahit saan. Nakahanda rin ako humarap sa ating taong bayan na talagang wala po kaming ginawang child abuse. No, hindi po kami nang abuso dahil isa nga sa advocacy namin itong edukasyon ng ating mga kabataan at lumad, itong mga marginalized sector. Kaya lalaban po kami dito sa naging desisyon hanggang sa Supreme Court. Medyo emotional po kayo. Well, medyo emotional ako, no, kasi as teacher, ang naging trabaho ko naman talaga yung pangalagaan yung kapakanan ng mga estudyante at syempre yung pagbibigay ng knowledge at ganitong kaso pa yung ikakaso sa akin, no, yung child abuse. Kaya parang masama yung loob ko sa ganitong desisyon ng judge. But anyway, kagaya ng sinabi ko, harapin natin itong kaso na ito at hindi po tayo magtatago. Kung ngayon po na natulan na po, na-resolve sa lower court, saan po kayo mag-file? Court of Appeals na po ba? Or sa CAO po ba? Or mag-appeal mo kayo sa lower court pa po? Ito ang aming abogado para sumagot, si Attorney John. Casatur and Franz Castro, ito ay para tulungan yung mga estudyante who have been experiencing harassment. Humanitarian. So, yun definitely will be raised dun sa appeal. But as I've said, dun sa details nung decision mismo, we still have to scrutinize, isa-isahin ng gusto para may pagtanggol yung karapatan ni Casatur at sa lahat ng mga estudyante din, no, na nawala ng eskwelahan dahil dun sa mga harassments na nangyayari sa mga communities ng kalagayan natin na nahatulan ng guilty dito sa child abuse, naninindigan pa rin tayo. Ako personally, nananawagan kay President Marcos Jr. na pangalagaan itong ating mga lumad children. Sila yung na marginalized, no, sa matagal ng panahon, napabayaan yung ating mga lumad children. Kaya sila mismo nagtayo ng kanilang mga paaralan, no, more than 200 yan na mga paaralan na itinayo nila sa tulong ng iba't ibang multisectoral groups, mga CSO, para mabigyan sila ng edukasyon. And religious organization. Uhaw na uhaw
no, sa serbisyo ng ating gobyerno, lalo ng edukasyon ng ating mga lumad. Kaya nanawagan tayo na reviewin yung ginawa na pagsasara na itong mga lumad school na to para makapag-aral po yung ating mga katutubong lumad sa sa Mindanao at mabigyan sila ng edukasyon. Kasi yung sa mga personal na natin na pagkipag-usap, encounter natin sa mga lumad, ang tatalino nila, ang gagaling nila, ang uhusay nila sa agrikultura, 'di ba, pang mga science. Kaya talagang pangalagaan natin sila at pag-aralin, no? Buksan itong mga lumad schools kung maaari, no? Ito lang yung pakiusap natin kay Presidente Marcos Jr. na talagang ibigay yung karapatan ng ating mga lumad.